Lodino, ipipit up lang natin tong ano, tong ating bintana. Then lalagyan ng marka ni Reggie para mabutasan. Ano mo lagi? Yan sa gilid, magguhit ka muna sa gilid. Sa loob, ganun pa konti lang. Papunta doon, konti lang. Oh, hindi yung baba lang, Bagya lang, up. Yan, guhitan mo yung nasa loob. Sa loob. Yung isang, yan sige, guhitan mo para at least alam mo kung ano. Yan, tapos guhitan mo na yung mga butas. So, yun yung diskarte natin at ang humahawak nito ay ito lang. Itong tubular na to. So, hindi na natin kailangan ng maraming tao. Actually, kahit isang tao pwedeng magkabit pagka ganyang diskarte. No? Medyo mabigat din yan. Kaya ito ang ginawa natin diskarte. Ito yung mahawak, yung tubular. So, ayan o. Kaya guguhitan ng Reggie. So, yung tungtungan yan ay scaffolding lang. Pinatumba lang natin. Ano? Dito, ano pa kasi ito, pipinturahan pa to ulit, no? Seeking coating. Yung pintura kasi ay flat, no? Kung gloss sana ito, medyo maganda sana. Madaling mapunuan pagka gloss. Ang problema, flat, no? Kaya 3 coating ang gagawin diyan. So pipiting muna, lalagyan ng expansion ng ano ng Dynabolt para pag na ready to ano na install, may pintura na dire-diretso. So after na mamarkahan ito, yan, may mga markings na tayo. Yan. So itong dito tayo magbubutas. Ito safe na to sa konkreto natin. Kasi kung mas malapit dito, may posibilidad na mabasag to, no? Magtatrabaho pa tayo diyan. Kaya pag ganyan kalayo ay safe na yan, hindi na yan mababasag. So ito nilagyan natin ng palatandaan. Yan, so, number 1 para hindi ito kasi nakasukat na to para hindi tayo magkalituhan. Dito sa likod meron yan. Yan. Ayan o. Tapos nakalagay kung nasa ibabaw na bahagi o nasa ilalim. Kasi ito pipinturahan pa to eh. Ayan, pipinturahan pa to tong nasa outer part para mas maganda. So ayan lang oh. So wala nang mahawak diyan sa grills natin. Yan lang mahawak niyan, yung ginawa nating tukod na tubular. So yan, napakaluwan ng trabaho natin kapag pinag-iisipan. So yan, tatanggalin natin yan dahil ano na, naguhitan na eh. So mga din, ito, nakapagkabit na tayo ng 4. So meron isa sa likod, tsaka isa doon sa harap, no. So yun ang naging ano lang natin dito. Problema lang natin dito pagkabit natin dito, ito yung mga moldura ni mason, no. Napakaliit. At same time yung halo nila ay napakatabang, no. Pakiusap lang sa mga mason, no. Kung magpalitada kayo, medyo tapang-tapangan nyo naman. At medyo lapad-laparan nyo itong moldura, no. So, kung yan ay nakaabang para sa may grills at ito hindi pa papalitadahan. So ito yung moldura nyo ay medyo lapad-laparan nyo naman. So ito ay ano lang, halos 7 cm lang yung lapad. At tingnan mga yung iba ay hindi na umabot. No? Wala na sa palitada yung ating Dynabolt. At medyo no, hindi natin mahigpitan ng maigi yan. Dahil mabubunot lang din, no? Kasi wala ngang palitada. So halos lahat ng gawa nila ay ganun. So dito ganun din, yan. So, hindi tayo umabot. Pero kahit paano naman ay matigas naman yan. So wag lang pilitin na baklasin. At sa dami ng tornilyo yan, 10 ang tornilyo yan. So hindi yan basta-basta mabubunot. Kailang mas maganda kung nilaparan, no, yung palitada para medyo maganda yung kapit ng ating Dynabolt, no. Mga mason, no, pisuyo lang, medyo ayos-ayusin nyo naman yung pan nyo, yung
paglagay ng moldura. So meron pa tayo dito, no. Ito okay naman to, itong moldura nila medyo umabot, no, lumapad at medyo makapal yung palitada. Problema, no, matabang yung halo nila, kaya ayan. So, sana pagka ganyan tapang-tapangan para ano, yung next natin ay dito, no, dito tayo lagay. Pansin ko lang to, laking problema nito kapag naglagay na ng spandrel. So yung biga nila ay parang kinon rod, no? At insakto sa libelasyon ng itong paglagay ng spandrel, yung biga iyak ang dito, iyak yung maglalagay ng spandrel dahil hindi pantay yung yung biga. So ito, no, pinarimiran lang ni Reggie. Bukas ito ay punasan na natin ito ng puti na pintura. So ito may kakabit ito bukas kasi matutuyo na to. So hanggang bukas lang kasi tayo rito ang schedule natin. Kaya medyo ang mangyari nito, basa-basa pa yan. May kakabit na natin. Siguro yung shaking coating sila na ang magpintura, no. Ito nasa loob to, sa loob ito kakabit dahil may huning, kaya meron siyang frame. So may bisagra yan, nabubuksan. Kaya yan, pwede nila yan pinturahan dahil naangat naman yan, nabubuksan. Shaking coating ng puti na pintura, pwede na sila na ang magpintura kung talagang mahabol yung pagkabit nito bukas. So ayan, mga lodi, no. So, maganda naman siya tingnan talaga. Kailang mas maganda pa yan kung ang nabili nilang pintura ay gloss para makintab, matagal, maluma. Yung pintura kasi na nabili ay flat, no, hindi siya makintab. So far so good naman ito. Ano nga lang to, yung ganitong design ay mahirap din gawin, no, matagal. So tingnan nyo lang sa dami ng putol at dami din hinang, at paglinis niyan ganun din, matagal din. At tingnan nyo naman yung trabaho natin, yan ay walang masilya, pero yan, oh, flat na flat, no, wala ka nakitang dirugtungan. So alam mo may nasilyahan, pero walang masilya yan mga lods. Ito, walang mga siwang yan dahil yung pagkakatawas natin yan ay 0-0. So medyo matagal lang talaga dahil siyempre inayos natin ng maigi dahil siyempre yung customer natin ay baka sakaling pag may papagawa tayo pa rin. Pero iba dito kadalasan, ito lang, hinihinang lang dito yan, sa dalawa yan, ito lang, in-spert lang yan, then pupunasan na nila ng masilya, kaya mabilis sila. Ang problema ay madaling matanggal yon at madaling mabulok dahil siyempre papasugin ng moist tubig, no? Kagaya na yung git na yan, oh. Bago lang yung git na yan pero lintik na ang kalawang sa may pinagdugtungan, sa pinagwildingan dahil pinasok na ng tubig, ang lalaki ng siwang. May masilya yan yung nasa harap lang, pero yung sa dinugtungan ay walang masilya, kaya ayan, kalawang na. So ito mga lodi, no, nagkakabit na tayo dito sa likod, pero yung problema, no, ito yung nila, yung palitada, yung moldura nila, pilipit, no. Tignan mo, napakalaki ng siwang sa taas, dito dikit na. Pagdating dito, so ito nakadikit itong mga dito sa gilid hanggang sa taas, ito malalim yan. So matigas na rin kasi itong grills natin kasi marami na, oh, sama-sama. Hindi na to basta-basta mahahatak ng expansion bolt. So wala na, no, ganyan na lang talaga yan, o nakaangat kasi itong ating grills na ginawa, ang nakaano ito, no, nakalapat ito, nakalibel itong lamesa natin, kaya yung pag mapaglagyan nito kung pilipit ay hindi talaga natin
ididikit na ito. So yan ang laki, no, kasi yung daliri. So ito ganon din, no. Kung mapapansin nyo ito dito, ayan, ito mataas to tong part na to, pero pagdating dito lubog na. Magkabilaan ganon din. At pagdating sa taas, ayun, ang laki ng nakausli, no, nakapalabas. So lahat to, no, kasi yung ano nila pader ay pilipilipit, no. Hindi mo malaman kung saan papunta yung pader nila. Ito sinundan na lang tong ano, tong moldura do sa kanong asintada. So unlike dito sa kabila, no, ito maganda ang pagkakagawa dito. Ayan, no. Ayan, no, patag, no. Dito naman ay ayun, tingnan nyo yung mga biga nila. Ayan. Ayan, so kaya ko binibidyohan ay para makita mamaya, masisi tayo yung ating grills ay hindi lapat, no. Pero hindi talaga natin mailalapat, no. Kaya binibidyohan natin, hindi lang para sa content kundi for safety purposes. Nung baka mamaya ay makita ng may-ari, tayo ang masisi. Okay, so dito naman tayo. So mga din, no, sa pagbutas ng pader ay gamit muna kayo ng maliit na talim. So lagyan nyo ng markings para hindi naman tumagos sa kabilang pader. So ayan, maliit muna bago pa marinahan ng ito mataba. Kaya ginagawa natin yan para nung sa ganon hindi tayo sumala sa ating marka. At isa pa, pag malaki agad yan, sabog ka agad itong ano, itong binabarinahan natin, kung gaya nito, no, malit lang yung moldura nila at matabang yung semento. Kaya ayun, ang bangas-bangas na nga, gaya nito. Yan ay kung malaki ka agad ay sabog yan. Kaya kailangan malit muna. At lalo pa itong barina natin na gamit ay malaki, ano. So pag nagkakabit kami nito ay nilalagay na namin itong ano, itong Dynabolt. Yan, tapos i-shoot na lang namin dito sa butas. Kasi kung unahin natin to ay mahirapan tayo mag-shoot nito pa isa-isa. Kasi maliit lang ang butas, oh. So kailangan mas madali pag nauna ito. Itong Dynabolt, then i-shoot na lang natin dyan sa butas para mas madali. So ayun, pinuputol na Reggie yung mga sobrang tornilyo. So gaya ito, yan, pinuputol yan. So gaya nito, pag naputol ito na yun, then ito i-welding natin dito para hindi makalas. So, kasi kung yung magnanakaw may dalang yabi o katala, pwede nilang kalasin tong tornilyo, then matatanggal na yung grills. So para safe tayo ay i-welding yan para walang kawala. So ito na yung huling grills na kinabit natin. Ito ay nabubuksan, no, sa loob na kinabit kasi yung bintana niyan ay huning, no, hindi pwedeng ikabit sa labas, kaya dito na lang sa loob. So para mabuksan yung bintana ay nabubuksan din itong grills. At dito na natin niretouch, no, second ay third coating na yan, di? Second coating kasi matagal matuyo yung enamel, kaya dito na pininturahan. Nakikabit na kasi last din na natin ngayon. So ang ano lang nito, wag lang nila muna hawakan to. Hinawakan na nila yan, malungkot na sila dyan. Kasi didikit sa kamay yan. Okay na ito dyan, pwede na isara to. So ayan, kintab talaga ng ano. Itong huling pintura na nabili ay gloss. Ayun, o. So ayan siya, no. Quality pagkakadali. So ito hindi na natin ito i-welding dahil kung yan nasa loob naman. Ano sir, hindi na i-welding na? Nakadumi lang. Alam nga namang Buti pa rin na yan. Nakakita mo nagka-grind
Kaya sa loob, labas. Hindi na, ano, hindi na winelding kasi sa loob naman eh. Lang namang papasok muna yung magnanakaw para matanggal niya yung grills. Papakit pati mo, sulit mo. Oo, yung papangit nga naman. Bayaran ng black. Yan na. So ito, final coating na yan. Pagka ano. Buisin na, bilhin pala noon ako eh. Buisin na yung pintura. Kaya Oo, maganda. buisin ang huling na bilang pintura. Kaya maganda yung gloss, no, makintab. Maganda yung makintab kasi Parang sa akin, matagal maluma. 2 taon na, puti pa rin. Oo. Si Sir pala, anak niya itong ginawa natin ngayon. Wala ko na nakikita ng mga bakas ng welding na Kami din yung unang gumawa sa grills nila. So ito sa anak niya to. So ito mga lodi, ito yung lahat ng ginamit natin, nagamit dito sa trabaho natin. Yan. So ito, may bayad to, no? Kaya lang 100 lang isang araw yung charge natin dito. Pakisama lang natin sa may-ari. Yung iba kasi medyo mataas ang charge nila sa gamit, no? Sa atin okay na yung 100. Tayo naman ang gumagamit eh. Okay? Tapos na tayo dito. Ito, tuwing magpapack up kami, ini-inventory ang gamit para makita natin kung may maiwan o wala. So para yan, kompleto na yan. Metro na lang, G. Metro. Isang metro, tapang bukas ng grinder. So ito mga lodi, no? Tapos na tayo rito. So ikot lang natin tong so ikot ito. Bali 12 grills yung ginawa natin dito. 7 malalaki, then may mga maliliit. So yan to. Hanggang doon sa likod, no? So bali ang ginamit pala natin dito ay 1 by 1 na tubular by 1.5. So umubos tayo dito ng 32 piraso. So 32 piraso na tubular yung naubos natin. At medyo malaki-laki din ang inubos nito. So 32 piraso na tubular, din mga cutting disc. So cutting disc na inubos dito nasa 10, nasa 15 piraso na cutting disc. Then yung ating panghasa grinding disc nasa 10. Then may flap disc na pinabili, bali 6. So 2 box na welding rod. So ganun karami yung materials na inubos natin dito. Din ng pintura ay 1 galon na primer, and then 1 galon na white, tsaka nagpabol tayo ng 1 litro. So ito yung mga lodi, no, na wala kang makitang o mahipo man lang na nakaalsa na welding, no, parang minasilyahan pero walang masilya yan. So yun ang iniingatan natin na ito magkaroon ng mga siwang, mga butas, kasi pag pinasok ng tubig yan, doon na magsisimula yung kalawang. Dahil ito kahit paano naanggian pa yan. So okay mga lodi, no, sa mga hindi pa naka-subscribe ay pa-subscribe na lang mga lodi. At pakipalo sa aking Facebook page, no. So pauwi na tayo. So ito nandito, meron dito, yan. Tsaka isa dito. Yan. At so far so good naman, gusto naman ng kliyente natin yung ginawa. So bali ang natin dito ay recommendation lang, no. Yun lang lagi ang nakukuha nating kliyente, pro recommendation. Pag nakagawa tayo ng isang bagay, din susunod ay meron at nire-recommend tayo. Okay?